Para ang dami nyo na nagawa sa FMDA. Ang tanong ko, what are your long-term reforms or priorities or priority projects? Sa MMDA, ang gusto na talaga namin na maipakita sa ating mga kababayan, yung ating, kanina yung cornerstone ng aming service, na pag may tumawag, may sasagot. At pag may humingi ng tulong, may darating. Yes. At pag may dumating, may gagawin talaga. 136. Through the 136. Ang pinaka-bottom line yan is that gusto natin that we can deliver faster response. Faster response to our people dahil alam natin na pag tumawag sa 136, hindi ka naman tatawag dyan dahil birthday mo at mangiimbita ka. Hindi. Tatawag ka sa 136 dahil may banggaan, naflatan ka, nag-stall na-overheat ka, at kung ano pang mga emergencies na kailangan mo necessitate na tumawag ka sa gobyerno. And second, sa MMDA, ang gusto ko dyan na mangyari, a stronger accountability. We want to make sure, yun nga, pag may humingi ng tulong, dapat may darating. So, ibig sabihin, ang accountability dapat ng kung sino ang responsable sa pag-deliver ng services na yan, dapat tuloy natin na bantayan, strengthen, make sure that our people are accountable for their jobs. No? Pag may what they do and fail to do is all on credit to them. At ang pangatlo dyan is, of course, continuous self-improvement. Kaya kailangan talaga namin, gusto talaga namin na dyan kami sa MMDA, araw-araw, nag-aaral kami dyan, may bago. Pag may bago kami nakita na, mas maganda, pag-aralan natin. Kung kailangan pupuntahan pa natin sa ibang bansa, pag-aralan natin ang kanilang sistema, pag-gawin natin. So we want faster response, accountability, and continuous improvement. Magandang pakinggan lahat yan, GM. Ang critical perhaps would be how your personnel is being selected, trained, and disciplined. Kamusta ba? Marami po kayong mga, kumbaga, erring or mga nagkakamaling enforcers, o for the most part, mukha naman talagang sumusunod sila? 8,000 ang taon natin sa MMDA. Natural, may mga iniimbestigahan kami, kinakasuhan. Maraming na-exonerate. May mga napipinahan. Ongoing ngayon ang ating organizational reform. No? Ongoing ang reorganization plan ng MMDA kasi ang ating batas 7924 ay matagal na. At ngayon ay tinitingnan namin na ang organization dapat maging mas responsive sa mga bagong challenges dahil nga sa population growth, sa population density, the emergence of new technology, and so on and so forth. So, gusto namin na we want to make sure that our personnel the personnel and the organization, the table of organization and equipment is more responsive to the needs of the times. Talking about challenges, ano po bang mas mahirap? Yung naging GM ka dito sa MMDA or naging Chief PNP ka, sir? Pareho lang naman. Ang nakikita ko kasi pareho lang ito na frontline service delivery ng gobyerno sa tao. So, it's all the same. Pareho lang ang frame of mind. Mas kukunti lang ang tao dito sa MMDA kumpara sa kung Chief PNP ka at mas confined ang area of operation as compared sa Chief PNP na nationwide. Pero dito naman, multifaceted naman. Ang aspeto naman ng trabaho ay medyo marami. Kasama na dyan yung interagency coordination so that entails us at necessitate us into regularly coordinating with the LGU, with the national government agencies. Kasama na pati ang interest groups ng mga private. So, isa yon. Tapos may flood control ka. Nakikita mo yung problema ng pagbaba sa Metro Manila na lahat sisi sa iba, huwag sisi sa sarili dahil nagtatapo ng basura. So, kasama din dyan yung traffic, kasama dyan yung solid waste management, kasama dyan pati yung urban greening, na yung maintaining the livability of the city and its resilience sa ongoing ng mga climate change, ang adaptability natin. At pagkatapos, kasama rin sa trabaho namin ang public safety. Meron tayo diyang component ng search and rescue. Naghahanda rin tayo para sa big one. So, the job in MMDA is multifaceted na medyo challenging para sa magandang challenge sa gaya kong nanggaling sa law enforcement. Kumbaga, GM, kahit sabihin natin na maliit yung area, napakalawak ng responsibility. Yes, because, a very, very big percentage of what happens in the country is happening here in Metro Manila. Sige. I think we have some questions from our friends from media. Let's open the floor for questions. Anyone?
Ayos, wala nang tanong. Uwi na. Pero, kayo pa, imposible, imposible, GM. Hello. Sir, Nats Alforte sa Manila East TV at Tribune Post Newspaper. Sir, tanong ko lang, yung sinabi sa SONA ni President Bongbong Marcos Jr., yung waste management, kumusta po ito? Umaksyon na po ba ang MMDA, sir? Yung waste management na... Ang minensyon ng Presidente is isa sa mga direksyon na tinitingnan natin is ng waste to energy. No? Sinabi ng Presidente, waste to energy. Yes, ongoing yan. Ang waste to energy kasi tatlo palagi ang ating ahensya na major responsibility. Number one, siyempre ang MMDA, intercoordination yan, making sure that the LGUs have uniform and doable system in collection and disposal of garbage. Pangalawa, yung may mga energy policy kasi ang WTE, may mga energy policy components para sa DOE naman yan. And then, syempre, may mga environmental laws na dapat i-comply ang waste management. So, andyan naman ang DENR. So, meron kami mga interagency coordination regarding this matter and we are making headway actually in our WTE programs. Yeah. Maraming salamat po, sir. GM, good morning po. Ako po si Andrew Ronquillo from the Philippine Star. Tanong ko lang po, previously po nag-announce yung MMDA na gagamitin yung NCAP, yung camera, to apprehend po yung mga litter bugs. Ilan na po yung nahuli natin and may nakikita po bang improvement yung MMDA dun sa disiplina ng mga kababayan natin with regards sa solid waste management dahil dito? Yes. Actually, marami na tayong hinuli dyan, no? The exact numbers, pasensya na kayo. Hindi ko maibigay at hindi ko na-update ang numbers last week. Pero, ito ang sigurado. Nakakahuli tayo, napupuntahan ng ating mga tao, natitikitan at sila ay napepinahan. The penalties may range from fine to community service. Okay? So, nagagawa na natin yun ngayon. At kung whether it is making an effect sa ating mga sa disiplina ng ating mga kababayan, yes. Kasi kami ngayon ay nagre-relocate na. We have 32 cameras na talagang nasa estero lang inilalagay. That's mga estero lang na identified namin na ito, tapunan talaga to. So, doon sa mga lugar na merong camera, alam na ng mga tao na sila ay binabantayan, tumigil na. So, hopefully, we have already inculcated the discipline in them. Kasi sa atin, Attorney Fred, ang aming sukatan ng success ng aming mga programs na gaya nito, ay hindi sa dami ng nahuhuli. Ang aming sukatan ay kung gaano karaming mga tao na ang hindi na gumagawa ng pinagbabawal at sumusunod na hindi dahil nagbabantay ang camera o nagbabantay ang ating mga environmental police, kundi sumusunod sila dahil alam nila ito ang tama. So, nagre-relocate na kami ng mga cameras, yung mga dating camera na nakalagay dito sa mga known hotspot ay nililipat naman namin sa ibang lugar na parang feeling ng mga tao, wala nakatingin na, o sige, eto, meron tayong NCAP cameras. General, ano na lang po, follow-up question na lang po. Regarding po doon sa mga posters ninyo na nakita po sa Isabela na nakalagay na ingat sa daan, does this hint po ba yung inyong pagtakbo sa 2028 elections? Ito ako'y natutuwa na may mga entities na naniniwala na ang mukha ko ay epektibong maka-call ng attention para sa kanilang advocacy ng road safety. Okay, ang road safety, sabi ko, okay yan, talagang ang road safety, hindi lang sa Metro Manila, kundi hanggang sa buong bansa yan habang may kalsada. Now, I want to clarify and I want to categorically state na hindi ako kasali sa production and distribution and mounting of all those posters, no? Ginamit lang ang mukha ko doon. Really, there's nothing objectionable on my part that they use my mukha. Kung sa tingin nila, I can attract the attention and can convey their message, their advocacy message, okay tayo doon. So, as to the running, alam nyo, talagang
focus tayo muna ngayon dito sa trabaho. Naalala ko kasi si Dolphy palagi. Madali ang tumakbo. Ang masama niya, kung paano kung manalo ka at hindi mo alam ang iyong ginagawa. Di madadagdagan pa ang mga kinikriticize nyo ngayon dyan na sayang ang sweldo. So, I want to make sure that I do my job here in MMDA to the satisfaction of the public and, of course, to the satisfaction of the contract with the government that I signed in my oath of office at saka sa job description ko. At pagkatapos, kung tayo ay bigyan ng mandato ng ating mga kababayan sa banda-banda riyan, we'll just cross the bridge when we are there. So, General, will you be open to running po sa 2020? Open to the idea? Sa ngayon kasi hindi ko pinag-iisipan gaano kaya hindi ko rin masagot ng categorically dahil unang-una napakalaking jump niyan from an appointed position, which all my life I've been doing, to something that is elected at parang hindi ko alam kung paano ang sistema diyan. At am I willing to risk things, more things that I've risked so far in my public service life. So, sasagutin ko siguro yan pagdating ng panahon na siguro. But sa ngayon, I'm really very, very focused and concentrated on my job here in MMDA. Maraming salamat po. Maraming salamat din, sir. Pero General, singit ko na rin ng konti. Kung yung pagtakbo medyo nasa tabi-tabi lang muna, pero paano yung pag-boxing? Meron ba tayong bagong boxing na kalaban? Nagboxing ako kahapon. Nakita ko eh. Nagboxing ako anong isang araw pala. Part ng exercise natin ng boxing, sir. At masaya tayo at napapansin ng ating mga kababayan yan. Pero alam nyo, advocacy natin yan sa healthy living. Try nyo, maganda yan. Maganda pang stress reliever. Tsaka nakakatuwa nga yung in your social media account, you have 340,000 followers. Dapat mga milyon na yan, sir eh. Oo nga, follow me on Facebook, Nicolas Torre III. Go ahead, please. Go ahead. Follow me on Facebook.